Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang well bred na manok. So ito po yung ginamit namin sa mga big events. So dapat gayahin din ninyo dahil ito tested na po yan sa mga big events na mga fights. So bilang isang breeders, no, dapat may mga checklist tayo, no? May checklist ang isang magaling na breeders. Alamin ang pinagmulan at kasaysayan ng ating mga manok pansabong. Ayan. Dapat mayroon kang checklist. Kailangan alamin mo kung ano ang genetic na inyong mga manok pansabong. Or pag bumili kayo, kumuha kayo ng mga mentor ninyo na yan po ang magsasuggest sa inyo kung ano yung i-breed ninyo. Ganun po. Mga kasabong, ipapakita ko sa inyo ang manok na ginagamit namin sa mga big events. Ito po yung lahi na ginagamit namin. Ito po yon. Ayan mga kasabong, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan mga kasabong, 5K sweater po yan, no? Ayan, 5K sweater. At saka Gilmore Hatch. Ayan. Bata po yung ating lalaki, yung broodcock natin, dahil yung ating hens po ay may edad na. 2 years old na po yan. Ayan. Ayan mga kasabong. Dapat po mga kasabong, pagka nag-breed po kayo, ang sinasabi po ng mga breeders ay kailangan may checklist po kayo na dapat ang ginagamit ay totoong mananalo. Lalong-lalo na sa mga big events dahil nandyan po ang pinaka-dabis na mga bloodlines sa mga breeders. Kumuha po kayo. Ito po ang lahi na pwede ninyong gayahin. Kumuha kayo ng babae na Gilmore Hatch, i-cross mo sa 5K sweater. Ayan. And then pagka nagpisa na, magkaroon na ng siblings, kumuha ka ng sweater looking. Ayan. Yan ang ilalaban mo. 100% napakagaling po. Napakagaling po ang magiging anak niyan. Nagninik po mga kasabong. Talagang pang big events po. Pagka umano kayo niyan. Ayan. Nagbreed kayo niyan. Key sweater po at saka Gilmore Hatch. Ayan po. Ayan mga kasabong, Ayan.
Pinapakita ko lang sa inyo para gayahin ninyo. Pagka mayroon kayong Gilmore Hatch na inahin, i-cross ninyo sa 5K sweater na lalaki. Kumuha kayo ng sweater looking, yan po ang gagamitin ninyo. Matagal na tayo sa breeding, nagiging handler na tayo, yun po ang ginagamit ng ating mga amo sa mga big events na talagang milyon po ang kanilang pinupusta. Kaya ko sinasabi sa inyo para wag na kayong mag-breed dyan sa mga tabi-tabi. Kumuha na kayo ng mga mag-acquire kayo ng breeding materials na galing po sa mga legit na mga big time breeders. And then kahit ano pair lang, yan na po ang manukin ninyo para hindi masayang yung gastos ninyo, hindi masayang lahat po ng inyong tinatawag na pagbibreed kasi nga nagninik na. Ayan. Dapat mga kasabong, mayroon kayong checklist po. Dahil ang isang mahusay na breeders ay alamin mo ang pinagmulan po at kasaysayan ng lahi na gusto mo. Kagaya niyan. Unawain ang kaling at matuto tungkol sa mga depekto. Tatanggalin mo na, papatayin mo na lahat yan. Ayan. Or pag hindi ninyo alam mga kasabong, kumuha kayo ng eksperto para hindi kayo tatagal sa breeding na puro naman reject yung kinukuha ninyo or nagiging manok ninyo. Ganun po ang mag-breed kayo. Again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo.